Part 3, Minerva. Ano? May good news ka na bang dala sa akin, Rowan? Napalingon si Rowan sa daddy niya na nasa gazebo pagkababa niya ng kotse. Umiinom itong mag-isa. Hindi siya lumapit dito. Mula sa kinatatayuan, sinagot niya ang tanong nito. Don't worry, Dad. Malapit ko na siya maging girlfriend. Good. Samantala, hindi maganda tuto si Minerva sa pagkukwento sa mga kaibigan habang nakatambay sila sa koridor ng main building ng Santa Monica University. Charing, maniwala ako. Ayaw pa rin maniwala ni Denise. Paano? Noon lang siya nagkwento ng husto. Nung una ayaw niyang banggitin sa mga ito magagandang nangyayari sa kanila ni Rowan dahil tinaasan kaagad siya ng kilay ng mga ito. Ayaw niyang maniwala? Hindi sa ayaw, sabi ni Yelena. Hindi kami makapaniwala. Oo nga, unbelievable talaga pagkatapos sa mga ginawa niya sa'yo. Sabi ni Karen habang hawak ng cellphone. Ano yon? Demonyo naging anghel? Segunda pa ni Denise. Kakaasal naman kayo. Bakit pa ayaw niyong maniwala? Malay mo kung nanuloko lang yung Rowan na yun, no? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Leslie. I doubt kung sincere siya sa ginagawa niya sa iyo ngayon. Malay mo nagpapakalasang siya sa iyo dahil kayong may-ari ng Escobar Food Company. Natigilan si Minerva. Ganun nga kaya ang motibo ni Rowan? Hindi naman siguro. Maagap niyang pagtatanggol sa binata. Kasi nag-explain naman siya. Hindi naman daw talaga siya ganun karude. Problemado lang siya. At realize din naman daw niya ang pagkakamali niya later. Humahanap nga lang daw siya ng right time para mag-apologize sa akin. Nagkatinginan ng apat na kaibigan. He is nice, believe me. Sabi pa ni Minerva. Saka nararamdaman ko ang sincerity niya. Imagine, in-offer pa niya ang sarili niya para maging driver ko for the whole week para na makabawi sa kasalanan niya sa akin. Hindi pa rin ako convinced. Nakaingo sa sabi ni Denise. Mabuti pa, subukan mo siya. Paanong susubukan? Sa Sunday, sa dibo ni Karen, isama mo siya. Titingnan namin kung talagang nice na siya. Pinaglipat-lipat ni Minerva ang tingin sa mga kaibigan na makahulugang nagtitinginan. May pinaplano kayo, no? Leave everything to us, Mare, sabi ni Karen. Bago pa siya makasagot, narinig na nila ang bell kaya tumiretso na sila sa classroom ng susunod nilang subject. Ang sweet-sweet niya sa akin ngayon, buboy. Excited na pagkukwento ni Minerva sa bata habang nasa loob sila ng kwarto niya at parehong nakasalampak at sa queen-size bed. Hawak niya ang stuff na ibinigay ni Rowan. Sa linggo, aattend kami sa dibo ni Karen kaya magpapaganda ako para hindi naman na ako ikahiya. Isuot mo yung pinakamaganda mong gown, Ate Minerva. Pagkatapos ipaayos mong hair mo, mag-makeup ka na maganda. Tsaka huwag mong kakalimutan magsuot ng sapatos sa mataas ng takong para bagay kayo ni Kuya Rowan. Sa tingin mo, pwede ma-love sa akin si Rowan? Oo naman ate, maganda ka naman ah. Super bait pa. If I know, sinasabi mo lang yan dahil kakampi kita. Hindi ate, kundi dahil totoo, tsaka dahil love kita. Napangiti si Minerva sa narinig. Masuyo niyang ginulo ang buhok ni Buboy. Pumili na magandang gown si Minerva para sa dibo ni Karen. Isang tube gown ang isinuot niya. Yun kasi ang gusto ni Rowan, yung puno siya ng self-confidence na ipapakita niya sa pagsuot ng damit na bagay sa kanyang edad. Gusto nitong alisin niya ang takot na pinakita ang kanyang assets. She was trying to improve herself mula nang sabihin ni Rowan na maganda siya pero kulang sa self-confidence. Sa tulong ng mga kaibigan, binago ni Minerva ang image at gusto niya ang naging resulta. Nararamdaman niyang unti-unti na na-overcome ang kanyang inferiority complex. In fact, nasimulan niya iyon pagkatapos ng kanyang debut. Pero si Rowan ang unang dahilan kaya niya ini-improve ang kanyang physical assets. Kahit naman hindi sumobra sa 5 feet si Minerva, well-proportioned naman ang katawan niya. Maliit ang kanyang bewang, malaki ang balakang, at mabilog ang butt. Huwag ding isnabi ng mayayaman niyang dibdib na bumagay sa kanyang height. Nasisiyahan niyang pinagbasta ng sarili sa salamin nang maisuot ang gown. Participant siya sa kotilyon kaya't sumunod siya sa color motif. Malapit nang matapos magbihis si Ate Minerva, sabi ni Buboy nang lapitan si Rowan na nasa sala at naghihintay. Sige, okay lang kahit matagal. Sabi niya sa batang tumabi pa sa kinaupuan niya sa mahabang sofa. May gusto ka ba kay Ate Minerva? Walang gatol na tanong nito. Nagulat si Rowan sa biglang tanong nito. Binaba niya ang hawak na Vogue magazine at tinignan ito. Bakit mo naman tinanong yan? Kasi palagi ka nagpupunta dito. Sinusundo mo pa siya sa school. Kung ano na rin ang binibigay mo sa kanya. Diba, pag ganun ang lalaki may gusto siya sa babae? Hindi niya malaman kung ano ang isasagot. Alam niyang matalinong bata si Buboy. Ayon kay Minerva, consistent honor student karaw ito. Pero hindi niya akalaing lalabas mula sa bibig ng bata ang mga salitang iyon. Kung ako sa'yo, liligawan ko na agad si Ate Minerva kasi ang daming nanliligaw sa kanya, mayayaman. Kasi maganda naman si Ate Minerva, di ba?
Matagal bago nakasagot si Rowan. Maraming naniligo kay Minerva? Hindi niya alam kung maniniwala siya pero bakit naman magsisinungaling si Buboy? Hindi ka ba nagagandahan kay Ate Minerva? Tanong pa ng maurirat at matabil na bata. Sabi ng teacher ko ang tunay na kagandahan daw ng tao nasa kabutihan ng puso. Kahit hindi kasing ganda ni Asunta o ni Britney Spears, magandang maganda pa rin si Ate Minerva kasi ang bait-bait niya sa amin. Pinatira niya kami dito. Binigyan nila ng trabaho ang nanay at tatay ko at saka tinuring niya kaming pamilya kahit hindi naman nila kaano-ano ang mommy niya. Lalo siyang nahulog sa pag-iisip. Mabuti pa si Buboy, nakikita mga bagay na hindi niya nakikita. Bakit nakita nito agad ang kagandahan ni Minerva na hindi niya napapansin? Pero ang mas kinabahalan ni Rowan ang sinabi nitong maraming nanliligaw kay Minerva. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang naapektuhan sa nalaman. Pero kung isa sa mga iyon ay magugustuhan at sagutin ni Minerva, hindi yata ako papayag na maunahan pa. Ayan na si Ate Minerva. Pukaw ni Buboy sa pag-iisip niya. Nang tumingala si Rowan sa staircase kung saan manggagaling ang dalaga, nagulat siya sa nakita. Hindi niya alam kung maganda lang talaga ang gown nito o ang makeup, kaya bigla'y parang naging magandang maganda. Si Minerva sa paningin niya. O may angkin talaga itong ganda na hindi lang niya napapansin noon. Pero aminado siya, malaki ang naging improvement ni Minerva. Wala na ang manang image nito. Lumutang ang simple pero natural na ganda nito na nakatago lamang pala. Aaminin din niya, sexy ang dalaga. Lumutang iyon ang baguhin nito ang style ng pananamit. May confidence na ito kung kumilos. O diba maganda si Ate Minerva? Sabi ni Buboy habang dahan-dahang bumababa si Minerva na hawak ang isang bahagi ng gown para hindi matakpan ng laylayan. Lumapit si Rowan sa punong hagdan para alalayan ito. Iniabot niya ang kamay. "My senyorita." Narinig ni Rowan ang sariling sinabi iyon. "You look stunning tonight, Minerva. Bagay na bagay sa iyong suot mo." "Totoo?" Halatang natuwang tanong nito. "Believe me." Hindi niya maintindihan ang sarili dahil alam niyang sincere siya sa sinabi at hindi niya sinabi yun kay Minerva para lang sumunod sa ipinapagawa ng daddy niya, kundi dahil kusang lumabas iyon mula sa kanyang bibig. Pagdating sa venue ng debut party ni Karen, naging center of attraction sila. Alam ni Minerva na dahil iyon sa isa si Rowan sa pinakagordo sa mga male guest ni Karen. Nang ipakilala niya si Rowan sa mga kaibigan, sinamantala ng binatang pagkakataon para mag-apologize. Alam kasi nitong galit din ng mga kaibigan niya dahil sa ginawa nito sa kanya. Sa kalagitnaan ng party, nagsalita si Karen sa microphone. "May I request my dear friend Minerva and her friend, Rowan Cabral, to give me a special number. I am requesting Rowan to sing for me and Minerva." Umugong ang malakas na palakpakan. Hindi malaman ni Rowan ang gagawin. Ewan niya kung napagkakatuwaan lang siya ng mga kaibigan ni Minerva o ginagantihan lang naman ito dahil tang mang-asar sa kanya. At hindi niya masisisi ang mga ito dahil sa mga ginawa niya kay Minerva noon. Bakit ba ako nakasama-sama pa sa party na to? Tanong niya sa sarili habang nakangiti. Pakiramdam niya sa kanya nakatutok ang lahat ng mga mata at naghihintay na pagbigyan niya ang nire-request ni Karen. Kung sa bagay, katawaan lang naman. Isa pa, kailangan niyang mapaniwala si Minerva na may feeling siya para dito. Nang tumayo si Rowan mula sa kinaupuan, muling umugong ang palakpakan. Kinuha niya ang kamay ni Minerva at tinala papunta sa malit na stage. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Lumapit siya sa leader ng live band at inimbita ni Karen. Sinabi niya kung ano ang kanyang kakantahin. Hindi pa rin niya binibitawan ang isang kamay ni Minerva na halatang kinikilig sa sitwasyon. Wala naman sana makakakilala sa akin dito at makarating kay Isabel itong pinagagagawa ko. Kinanta ni Rowan ang kantang Superman na sa pagkakaalam niya ay paborito ni Minerva. Muling umugong ang palakpakan, lalo sa panig ng mga kaibigan ng dalaga. Pinamumulahan ito ng mukha at naramdaman niyang kilig na kilig sa ginagawa niya. Kung sa simula medyo asiwa si Rowan sa ginagawa, nang magtagal ay hindi na. Nagtaka nga siya sa sarili kung bakit ginaganahan pa siya sa pagkanta. Sa kalagitnaan ng kanta nakapagduet pa sa kanya si Minerva. "Kiss! Kiss!" Narinig niyang sigaw ni Denise nang matapos ang kanta. Nasinigundahan ni Karen at ng iba pang kaibigan ni Minerva. Kitang-kita niya ang muling pagbablush ng dalaga. Alam ni Rowan na ginagawa iyon ng mga kaibigan ni Minerva para dito. Pero hindi niya rin akalaing gagawin ang isang bagay na akala niya ay hindi niya kayang gawin. Yumuko si Rowan para kintilan ito ng halik sa pisngi. Malapit na malapit sa mga labi nito. Lalong umugong ang tuksuhan. Ang ipinagtataka pa ni Rowan sa sarili, hindi siya nainis o nakaramdam ng pag-asiwa sa sitwasyon. He was enjoying the moment. Samantalang dapat ay bahagi lang yun ang pagpapasakay niya kay Minerva. "Pasensya ka na sa mga friends ko, ha?" Hinging paumanhin ni Minerva kay Rowan habang pauwi sila sakay ng kotse. "Mukhang ikaw ang napagkatuwaan kanina."
Okay lang, wala naman silang ginawang hindi ko gusto. Pero nakakahiya baka isipin mo, gusto ko yung tinutokso nila tayo. Mga baliw ang mga yun nakakahiya kapag nakarating pa to sa girlfriend mo. Wala na kami ng girlfriend ko, Minerva. Seryosong sabi ni Rowan habang nagdadrive. Lihim na nagdiwang si Minerva sa kanyang narinig. Wala na sila ng girlfriend niya? Wala na kayo? Nag-break na kayo ng tuluyan? Yeah, malungkot na sabi ni Rowan. Bakit? I'm fed up. Hindi ko na kayang pagiging silos at nagger niya. Sobra pa siyang ma-pride. Gusto niya palagi na lang siyang inaamo ko. Ang inuunawa ko. She is selfish and conceited kaya nakipag-break na ako. Ganon? Oo. Matagal ko na talagang gustong gawin yun pero hanggat maaari ayokong sa akin magmula ang breakup para hindi naman masyado masakit para sa kanya. Besides, iba nang mahal ko ngayon. May bago ka nang nililigawan? Taga rito din ba sa Santa Monica? Employee ba ng Escobar Food Corporation? Yeah, taga Santa Monica siya. Sagot ito habang nakatingin sa daan. Parang relax na relax. Pero hindi siya empleyado ng EFC. Pwede ko bang malaman kung sino ang lucky lady? Kahit hindi na gustong malaman pa kung sino ang bagong special lady sa buhay ni Rowan, itatanong pa rin iyon ni Minerva. Pwede. Nakangiting sagot ito ng balingan siya. Sino? Ilang segundong lumipas bago sumagot si Rowan. Tumingin muna ito ng diretso sa mga mata niya. Saka nagminor. Hanggang sa magdesisyon si Rowan ay parado sa gilid ng daan ng kotse. It's you, Minerva. Ikaw ang special lady sa buhay ko. Daig pa ni Minerva ang tumama sa loto pagkatapos ma-realize na hindi siya nananaginip lang. Dinig na dinig niya ang sinabing yun ni Rowan na siya ang special lady sa buhay nito. He loved her. Hanggang sa makarating sa bahay, pakiramdam niya nasa cloud 9 pa rin siya. Halos tumalon siya sa kama. Mahal daw niya ako. Akalain mo yun? Bago sila maghiwalay ni Rowan matapos siyang maihatid, nagpaalam ito sa pamamagitan ng paghalik sa kanang pisngi niya. Pero hindi kaya niloloko lang niya ako? Pero hindi. Si Minerva rin ang bumawi sa isiping iyon. Hindi si Rowan ang tipo ng lalaking maglalaro sa damdamin ng isang babae. Transparent nga ito. Kung ano ang nararamdaman, iyon ang pinapakita. At nararamdaman niya ang sweetness ng binata ng mga nagdaang linggo. Paglabas niya ng kwarto kinabukasan, may iniabot na namang bouquet of roses sa tinay. Napangiti siya at kinilig na makitang si Rowan ang sender. Nakakakilig ang note na nilagay nito sa card. Mukhang dinidibdib niyang panliligaw sa akin. Nasa campus na si Minerva pero para pa rin siyang nasa cloud 9. Kinuwento niya sa mga kaibigan ang nararamdamang kaligayahan. Sa sobrang tuwa, nilibre niya pa ang mga ito ng lunch. Ano sa palagay niyo, guys? Dapat ko na ba siyang sagutin agad? Tanong ni Minerva. Nagkatingin lang sila Yelena, Leslie, Eliza Jane, Karen at Denise. O bakit kanya nang tingin niyo sa akin? Kaibigan ka namin, Minerva, kaya ayaw ka naming masaktan. Sabi ni Yelena, ang pinakamatalino sa grupo at sa batch nila. Kaya ang maya advice namin sa iyo, pakiramdaman mo sanang mabuti si Rowan. Baka hindi totoong love ka niya. Baka pinaglalaroan ka lang niya dahil alam niya na gusto mo siya. Hindi naman siguro gagawin ni Rowan sa akin yun. Hindi ba kayo makapaniwala na may in love siya sa akin? Hindi naman sa ganun, sabi ni Denise. Kaya lang nung una pinagtatawanan ka lang niya na hindi siya nagpakita ng interes sa iyo. Posible kasing na makilala niyang kaibigan natin, nalaman niyang marami namang katangian si Minerva na ka in love, no? Sabad naman ni Leslie. Kung sa bagay, sabi ni Eliza Jane matapos sumubo ng kanin. Sa love, walang imposible. Kami nga ni Manuel who would say na may in love ako sa kumag na yun. Hate na hate ko yun nung una. Oo nga naman, huwag yun namang ispoil ang kaligayahan ko. Ngayon lang naman ako na in love. Diba kung happy ako, happy rin kayo para sa akin? Gusto lang namin totoo yung kaligayahan ninyo. Paliwanag ni Yelena. Hanggang ngayon kasi, malaking puzzle pa rin sa amin si Rowan Cabral. Rude siya noon sa'yo tapos bigla siya naging mabait at in love pa ngayon sa'yo. Yun ang totoong Rowan, girls. Pagtatanggol ni Minerva sa binata. Okay, sige. Kung totoo yan, edi fine. Sana kung happy ka, happy na rin kami. Sabi ni Yelena. Diba, girls? Sabay-sabay sila nagangat ng mga baso. Cheers para sa happiness ni Minerva. Masayang sabi ni Karen. Nakatanggap si Minerva ng tawag sa cellphone niya mula kay Rowan habang palabas siya ng school building kasama mga kaibigan. Miss na kita kaya lang ang daming trabaho dito sa factory. Sabi nito mula sa kabilang linya. Nagkita lang tayo ng dibo ni Karen Nakangiti niyang sabi. Kasi hodang magkasala sa labid ng mga paa niya sa balitang hagdan habang pababa. Basta masaya siya dahil kausap niya si Rowan. Parang last year pa yun, ewan ko ba? Isang araw lang na hindi kita makita para na ako mapapraning. Bola. Nakaingo sa sabi ni Minerva pero ang totoo halos malunod sa kaligayahan ng puso niya.
Hoy Minerva, sasama ka ba sa akin? Pukaw ni Leslie sa kanya. Dadalo sila sa classmate nilang si Natasha na may sakit. Tumango lang siya bilang sagot, saka sumunod sa mga kaibigang nauna na. Hindi bola to, Minerva. Hindi ka ba naniniwala sa akin? I meant it when I said I love you. Pati yung sinabi ko sa card, totoo yun. Na gusto kong malaman mo kung ano man ang feelings mo para sa akin. Kiming napangiti ang dalaga. Itinatanong pa ba yun? Mahinang sabi niya. You mean, manhid ka naman kung hindi mo pa alam na noon pa, crush na kita. It's not enough. Gusto ko pa rin manggaling sa bibig mo, Minerva. Ang corny mo, ha? Naturingang Manila boy ka. Hanggang sa palabas na sila ng campus, nag-usap pa rin sila. Hindi ka ba nahihiyang makantsawan ng iba na hindi pang beauty queen ng girlfriend mo ngayon? I don't want to hear you saying that, Minerva. Sabay ni Rowan. Baka kasi ikahiya mo ko. Ikaw para tong corny eh. Biglang natigilan si Minerva sa paghakbang dahil habang kausap si Rowan, natanaw niya itong nakatayo sa tapat na nakaparada nitong kotse sa tapat ng main gate ng campus. Malayo pa ay nakatingin na rin ang binata sa kanya. Naku girls, pasensya na kayo ha. Hindi ako makakasama kay Natasha eh. Hinging pa umanhin ni Minerva. Pagkatapos ay tumakbo na palapit kay Rowan. Minerva was the happiest woman on earth because of Rowan. Kahit di pa rin siya makapaniwala na sila na Rowan, ay rin naman niyang matapos ang kaligayahang nararamdaman. Mayat maya nang tawagan nila sa cellphone o kaya sa opisina ng binata. Madalas din siya nagpupunta roon para dalhan ito ng pagkain. Nag-abala ka na naman. Sabi ni Rowan ang dalhan niya ito ng pananghalian isang araw ng Sabado. Siyempre, sabi kasi ng daddy mo minsan sa sobrang busy mo raw sa trabaho, nag-i-skip ka na ng lunch. Sabi niya habang inilatag ang dalang pagkain sa isang mesa sa loob ng opisina nito. Ang dami naman yan. Gusto ko kasi kumakain ka ng maayos. Masama sa tao yung puro trabaho. O kain na. Come on, join me. Malambing na alok ni Rowan. Kumain na ako, ikaw na lang. Panonoorin na lamang kita. No, hindi pwede. Kailangan saluhan mo ko. Hinila siya ng binata para maupo sa tabi nito. Masaya silang nagsalo sa pagkain, pero mas inabala ni Minerva ang sarili sa pag-aasikaso kay Rowan. Panay ang lagay niya ng kanin sa plato nito. Sinubuan pa niya ito ng chicken barbecue. Pinahid niya ng tissue paper ang gilid ng mga labi nitong may sauce ng barbecue. Siya naman ang sinubuan ni Rowan. Nagkaroon din ng sauce ang gilid ng bibig niya kaya't pinahid din ito iyon ng tissue paper. Yun na yata ang happiest moment niya sa buhay niya. Tama na, busog na ako eh. Sabi ni Minerva. Basta. Kailangan kainin mong dessert na ito. Masarap ito. Get niya. Open your mouth. Malambing niyang utos habang sinusubo dito ang kutsarang may lamang ubi halaya. Sige na nga. Natatawang sabi ni Rowan at ibinuka ang bibig. Ikaw naman ang susubuan ko. Sabi nito habang inungoy ang sinusubo niya. Sa ganoong ayos sila naabutan ni Mr. Cabral. Mukhang nagkakaunawaan kayo Nakangiting bati nito. Tito Luisito, saluhan niyo na ho kami. Marami tong pagkain dala ko. Aya ni Minerva. Thanks, Iha. I've just finished my lunch. Sagot nito habang nauupo sa isang silyang may kalayuan sa kanila. Yan ang sarap ng may nagmamahal. May nag-aasikaso. Nainggit nga ako sa anak ko. Makakakita rin ho kayo nagmamahal sa inyo, Tito Luisito. Sabi ni Minerva. By the way, Iha, I'm inviting you tonight. Sa bahay ka na mag-dinner. Ano ang occasion? Birthday niyo ho ba? Yes, Iha. At dahil espesyal ka sa anak ko, hindi ka dapat mawala doon. Sure, Tito. Nang gabing yon, sinundo si Minerva ni Rowan. Hindi niya inaasahang marami palang bisita si Mr. Cabral tulad ng mga kaibigan nitong businessman at ilang prominenteng kitao gaya ng Mayor ng Santa Monica City at Casimiro. Nandoon din lahat ng mga executives ng EFC. Oh, here they are? Sabi ni Mr. Cabral habang bababa sila ng kotse ni Rowan. Ang dami niyo palang bisita. Mahinang sabi ni Minerva sa boyfriend. Hindi ko rin alam na maraming bisita si Daddy. Akala ko private dinner lang ito for some close friends. Parang gusto rin itong umatras na makita ang maraming bisita ng ama. Maghapon ako sa opisina kaya hindi ko alam na ganitong party ni Daddy. Sa loob ng bakuran ginawa ang party. May mga set of tables and chairs doon at sa gitna may mahabang buffet table. Sinulubong nila ni Mr. Cabral at ni Yaya sa pinakagitna. This is my son, Rowan, and her girlfriend, Minerva, the daughter of Bianca Escobar. Buong pagmamalaking pag-a-announce ito sa mga nandoon habang hawak ang mikropono. Hiyang-hiya si Minerva dahil alam niyang nakatutok ang lahat ng mga mata sa kanila ni Rowan. Hindi naman kasi siya nakabihis ng maayos. Naka-t-shirt at jeans nga lang siya. Bagay na bagay sila, hindi ba? Dagdag pa ni Mr. Cabral.
Nagbaba siya ng tingin dahil alam niyang hindi naman totoo ang sinabi nito. Alam naman niya na hindi sila bagay ni Rowan. Kailan ba naman naging bagay ang isang lalaking over 6 feet at isang babaeng kailangan palagi magsuot ng high-heeled shoes? Nang mag-angat ang mukha si Minerva, hindi nakaligtas sa paningin niya ang pasimpleng tawanan at bulungan ng ibang bisita. Lalo na't lalaki ang karamihan sa mga ito. Parang gusto niyang tumakbo palayo sa lugar na iyon. Huwag kayong mabibigla kung susunod na pagtitipon natin para sa kasal naman ng dalawa. Dagdag pa ni Mr. Cabral. Nagulat si Minerva, hindi inaasahang sasabihin ito iyon. Napakaaga naman yata na hindi pa nila napag-uusapan ni Rowan kahit kailan o kahit pabiro ang tungkol sa kasal. Mabuti na lang inakbayan si Rowan at nilala papunta sa loob ng bahay matapos na mag-excuse sa mga bisita ni Mr. Cabral. Pasensya ka na kay Daddy ha, malamang nakainom na yun kaya ganun. Paghingi nito ng dispensa habang papasok sila sa bahay. Okay lang, natutuwa nga ako dahil mukhang botong-boto siya sa akin. Ibig iyang sabihin na wala tayong magiging problema sa kanya? Ha? Nalitong sabi ni Rowan. Pagkatapos tinawag nito ang isang katulong para magpaserve ng pagkain. Kaya lang medyo nagulat ako na nabanggit siya ng kasal. Pinag-uusapan niya na bang mag-ama tungkol doon this early? Hindi agad ito nakasagot. Ikaw ha? Gusto mo palagi akong sinusurprise. Hindi mo sinasabi sa akin ang mga plano mo. Hindi ko pa nga nasasabi kay mommy ang tungkol sa atin eh. Wala pa naman akong binabanggit kay daddy. Nasabi nga lang siguro niya yun dahil boto siya sa'yo at nakikita siguro niya na seryoso ko sa relasyon natin. Niyakap ni Minerva ang isang braso ni Rowan. Saka humilig sa balikat ito. Kaya love na love kita eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang minahal mo ko kahit malayo ako sa klase ng mga naging girlfriend mo. Bakit nyo ginawa yon, Dad? Nagtitimpi ng galit na sita ni Rowan sa ama-amahan kinabukasan ng umaga. Ang alin? Ang pagpapaparty para lang i-announce sa mag-boyfriend na kami ni Minerva. Ano ang masama doon, Rowan? Mas mabuti nga yun para malaman ng lahat na kayo na at hindi na sila magdududa kapag namatay si Bianca na pinaibig mo lang si Minerva. Bakit nagbanggit kayo ng kasal? Palabas ko lang yon, Rowan. Mas mabuti na yung paniwalang-paniwala si Minerva na in love ka sa kanya. Worried ako sa tinatakbo ng mga pangyayari, Dad. Naiiling na sabi ni Rowan. Paniwalang-paniwala siya na mahal ko siya. Nakakaawa yung tao. Hindi ko alam kung saan matatapos ang kalokohang to. Pwede ba, Rowan? Huwag mong tratuhing problema itong nangyari. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapakasal kay Minerva. Be sweet to her. Huwag kang mainip dahil malapit nang mamatay si Bianca. Malapit na rin mapunta sa kontrol nating dalawang Escobar Food Company. At kapag nangyari yon, patuloy nating paiikutin si Minerva hanggang wala siyang kamalay-malay na napupunta na sa atin ang kumpanya. Sabi ko na sa iyo eh, madaling utuin ng babaeng yun. Halos magsalubong ang kilin ni Rowan. Hindi niya nagugustuhan ng mga nangyayari. Galit niyang tinalikuran ng ama. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Minerva ang panlolokong ginagawa sa kanya ni Rowan? Sinong magbubuko sa lihim ng binata? Magkaroon pa kaya ng happy ending sa pagitan ni Minerva at Rowan? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.